ang RCBC credit card, kapag good standing ka, 15% off. So, umaabot rin ng 15,000 yung, yung off niya. Yung video na yan ay ginawa para dun sa mga taong saan mas makakatipid kapag gustong makabili ng iPhone 15. Yan ay hindi ginawa para ipamuka sa mga manonood na sundin mo yung luho mo kaysa sa mga kailangan mong pagkagastusan. Hindi ito yung umutang ka, mag-credit card ka, para may ipambili ka sa luho mo. Mga tao talaga ngayon, no, kahit anong gawin, kahit anong sabihin through social media or sa realidad, may mga tao talagang magsasalita ng hindi maganda. Yung hindi nila inaalam bakit kailangan bumili ng taong to. Porket nag-post ka ng advice para mas makamura. Hindi ko pinost yung gumamit ka ng credit card, pambili ng gusto mong bilhin, material na bagay, at maging utang. Kung pakikinggan ng mga to, yung mismong nilalaman ng video, hindi sinasabi ng content na yan, na since may credit card ka, umutang ka ng luho mo, na yung mga sahod mo buwan-buwan ay dyan mapupunta sa paghulog mo sa credit card dahil sa pagbili mo ng luho mo. Hindi natin pinopromote yan sa video na yan. Kung gusto mong bumili at may savings ka, bumili ka. Ngayon, sinasuggest ko yung credit card kasi sabi nating 96,000 pesos yung iPhone 15 Pro Max. Eh kung may credit card ka at pag ginamit mo yung credit card mo, magkakaroon ka ng 15% discount na worth 15,000. Saan? Ano pipiliin mo? 'Di ba? Magka-cash ka ba? O dito ka sa zero installment and then minus 15% na nasa kulang-kulang 15,000 din ang madi-discount. 'Di ba? Yun yung pinopromote, yun yung sinasabi ng message doon sa content na yan. Kasi nang pinost ko yan, naka-filtered comment kasi yan sa TikTok eh. Grabe yung mga tao kala mo hawak ka nila sila sa pagdidesisyon na gagawin mo. Ay meron akong post na isa na sinasabi ko, kung kayang bumili na kahit anong material na bagay, kung isasaya ng sarili mo, bumili ka. At kung hindi mo naman kaya, huwag kang bumili. Dahil mas importante na may savings ka kaysa maubos yung pera mo sa mga ganyang bagay na magiging problema pa sa'yo sa future mo. Yun ang totoong meaning ng content na ginawa natin. May mga tao lang talagang hindi nakaka-appreciate. Diba? Makapag-bash lang. Hindi man lang nila inisip na kung gaano ka napapagod sa buhay mo at yun lang tanging kaligayahan na pwede mangyari sa'yo. Nakakaliwa. Kaya tumatawag yung kumalat ko. Hello? Hello, Marites? Okay lang. Nasaan lang ako? Pero wala naman yun sa akin. Oo. Huwag kang mingi ng pasensya. Ikaw talaga. Wala yun. Ang kinakagigil ko lang talaga, yung mga anak mo na makapag-komento, ikala mo kilala na yung tao. Ganyan na talaga ang nagagawa ng social media ngayon. Yung may nakitang content na ganito is mag-comment, tapos kung ano yung tingin lang nila na yun. Yung hindi sila tumitingin sa kabilang istorya. Ganyan ang social media ngayon. Kaya sabi ko sa anak ko, huwag magbabasa ng kung ano-ano mga komento eh. Kasi sa out of 50, may isa pa rin na nagaling-galingan, na feeling nila, alam nila, feeling nila, kilala ka. May mga piling tao pa rin na ganyan. Pero salamat sa'yo, kasi isa ka sa mga nakasuporta, na alam mong, ito yung katas ng ilang taong pagod, di ba? Alam mo naman na after ng iPhone 12, hindi naman ako bumili ng 13, 14, di ba? Ilang taon na. Hindi naman ako bibili ng iPhone, hindi naman ako bibili ng bagong iPhone 15. Kung gumagana pa yung iPhone 12, hindi na nga ako makapag-vlog eh. Yun ang hindi naintindihan ng mga anak mo. Ha? Pagsabihan mo yung kambal mo yung si Sarah at saka si Ryan. Ay, nung nag-post ako about sa content, kung saan ka lang naman makakatipid, di ba? Kasi lahat naman tayo kung saan makakatipid. Aba, ang comment ng kambal mo ang laki ng problema mo. Yun ang sabi sa akin, ang laki daw ng problema ko. Nakakaloka, una sa lahat, wala akong problema. Actually, kaya nga tayo nagsasabi sa mga tao, sa mga nanonood para mas makalis. Yung mga taong nag-iisip na ganito kataas, may pambili naman. Pero, syempre, saan ka pa ba mas makakatipid? So, nagbibigay lang tayo ng additional kung saan makakagaang, di ba? Tapos ganun ang comment, wala akong problema, sabihin mo sa kambal mong yan, Baka sila ang may problema. Baka sila ang walang pambili, kaya namang problema sila. Baka may problema sila sa inggit. Tapos yung pamangkin mo sa user number, wala namang username. Makapagsabi ng isang sagot, kung hindi kaya, huwag ipilit. Una sa lahat, huwag talaga ipilit kung hindi kaya, di ba? Tsaka hindi porket credit card ang ginamit mo, hindi mo na kaya. Kumukuha ka ng paraan kung saan mo ka makakalis. At the same time, nakalis ka, nakapag-save ka, doon sa meron ka naman ng budget, pambili ng phone. Di ba ganun yun? Kahit hindi yan phone, kahit anong material na bagay yan. Tsaka sabihin mo sa kanya, bago siya mag-comment na ganyan, ayusin niyo yung account niya. Magko-comment siya, ang pangalan, user, tapos puro number.
ayusin niya muna yung ganun. Kapag naayos niya, tsaka siya magkomento ng bagay na nararamdaman niya. Hindi yung parang nakatago siya sa account na hindi naman siya nakikita. Diba? Huwag ganon. Yung anak mo si Aldrin, na It's Me Aldrin ang pangalan, nag-aano ba yan? Nag-aaral pa ba yan? O kasi yung post niya sa content ko, parang iba na yung direction ng isip niya eh. Sabi mo dyan sa anak mong yan, mag-aral ng mabuti. Ang gawin niya, tingnan niya yung message, hindi lang sa content ko kahit sa ang ibang mga content. Tignan niya yung message, yung pinakamensahe. Alam mo ba yung comment ng anak mo? Bibili-bili daw ng luho, and then magreklamo sa gobyerno. Okay lang daw bumili ng luho, pero pagdating daw ng araw, wag ka daw reklamo ng ang taas ng bilihin. Maring Tess, kalkalin mo yung Facebook ko, kalkalin mo yung Instagram ko, TikTok ko, YouTube ko. Wala akong complaint sa government kasi naiintindihan ko ang inflation. Sabi mo sa kanya, bago siya mag-advise ng mga ganyan, aralin niya muna ang economics. Aralin niya muna yung ikot ng mundo. About sa inflation kasi normal yan. Mahirap tanggapin, pero normal siyang nangyayari. Parang lumalabas siyang may problema sa gobyerno. Ang layo ng comment niya doon sa post ng advice para saan mas makakamura sa pagbili ng material na bagay. Katulad nitong iPhone 15, di ba? Napakalayo ng komento niyang huwag magreklamo sa gobyerno, huwag magreklamo mataas ang bilhin. Lahat magreklamo. Pero alam natin na normal siyang nangyayari gawa ng inflation. Di ba? Meron na nga akong comment na nakaraan about bakit tumataas ang mga bilihin di ba? Dahil ito sa mga upa, sa mga value ng bahay na taon-taon tumataas. Kaya huwag niya ako sasabihan na huwag ako magreklamo sa gobyerno na mataas ang bilihin pero yung luho ko nabibili ko. Huwag ganun kasi never ako nagko-complain about sa government. Kung mataas ang bilihin, magsumikap lalo, umisip ng ibang paraan, mag-extra negosyo kung kaya. Ganun ang dapat na gawin. Nako, nakakasar. Pag-aralin mo mabuti ang anak mo na high blood niyan ako. Inaanak ko pa naman yan, tapos ganyan ang ugali niyan. Parang puro lakwatsa ata ang alam. Baka puro laging, social media. Bawas-bawasan mo sa pag-cellphone yan, hindi yan maganda. Ito pa pala, maalala ko pa, yung asawa mo si Seb. Nagtatrabaho pa ba yan? Ang laki-laki ng katawan, ang liit-liit ng utak. Baluktot-baluktot mag-isip. Oo, ang sabi niya ganito Kaya daw credit card ang pinambili kasi wala daw akong cash. Okay lang daw kung hindi utang. Ay, ang laki-laki ng katawan. Saan napunta ang utak? Pagbigyan mo kasi ang asawa mo, nakakaloka yan. Pinanood ba niya yung buong message ng content na yon? Ha? Maring Tess, nakita mo ang savings ko. Merong pambili. Bakit nga ba credit card ang ipambibili ko? Ipaunawa mo dyan sa asawa mo Kaya credit card kasi doon nga makakatipid ng 15,000 pesos. Diba? Okay lang daw kung cash. Pag binuo yung credit card, ang daming promos ng mga credit card. Pero baluktot! Ano ba mga pinagagagawa niya? Pakailan mo ng gulay yung mga yan? Imagine mo may credit card ka. Pag ginamit mo yung credit card mo, makakales ka ng 15,000. Pag nag-cash ka, hindi ka makakatipid kasi hindi ka gagamit ng credit card. Anong gagawin mo? Diba? So wala kang choice. I-cash mo man yan, mas maganda pa rin kung may card ka kasi maglales ka ng 15,000. Plus installment pa, walang interest. Oh my God, ang utak ka nasa paa. Alam mo, advice ko sa'yo, pakainin mo ng broccoli yan. Kasi taga mo yung anak ko, favorite broccoli. Okay naman ang utak. Kasi yung broccoli, pampalinis ng ugali ng tao. Magpapadala ako ng 5 kilong broccoli dyan. Pakain mo sa kanila, ilaga lang, huwag lalagyan ng asin for the kidney stone, okay? Ano nga bang pangalan ng naging anak ng asawa mo doon sa nagtatrabaho sa bar? Oo yun, si QWERTY. Sabihin mo sa kanya, na huwag niya ako sasabihin na kung walang pambili, huwag bumili. Ha? Maraming paraan, basta kaya. Basta hindi ka mahihirapan sa future. Maraming way para ma-fulfill mo yung sarili mo. Pero huwag mong pipilitin kapag alam mong ikaw ang mahihirapan. Yan yung lagi ko sinasabi. Tsaka huwag niya ako sasabihan na wala akong pambili. Baka siya ang walang pambili. Kaya puro bad comment lang ang kayang ibigay. Diba? Kasi inggit. Alam mo yan, Maring Tess. Alam mo kaya kong bumili. Pero kung bibili man ako, doon ako kung saan ka makakabili, na ginamitan mo ng utak. Diba? Para nakuha mo na yung gusto mo, and then may natira ka pang savings. Diba? Yun ang inaano natin. Maging wise. Sa pang-epal din yung QWERTY yan Nakikita pa ba sila ng kabit niyang yon? Feeling ko, ay nako, bantayan mo yan bantayan mo yung asawa mo Nakakaramdam ako ng hindi maganda dyan, kaya ganyan ang takbo ng utak ng mag-amang yan. May iba ko, andyan pa ba yung dalawang alaga mong tahol ng tahol? O kamo sa kanilang dalawa, asikasuhin nila yung bahay dyan, ha? Yung bahay nyo, linisin, maglinis, maghugas ng pinggan.
Makapagsalita ng social climber, kala mo, climber? Makapagsalita ng social climber, kala mo kilalang kilala ka na eh. Ano mga pangalan yan? Si @dat at saka si @equals close parenthesis? Aba, ano sabi? Oo, alam mo kung ano sabi sa akin? Best example daw ng pagiging hampas lupa ng social climber. Hampas lupa daw ako? Nakakaloka yung batang yan. Saan nagmano yung mga yan? Tahol ng tahol. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Social climber ba yun? Nagbibigay ka ng tips para kahit pa paano mabawasan yung bagay na gusto mong magpasaya sa'yo dahil sa hirap ng mga ginagawa mo ng mga ilang taon? Social climber ba yun? Makapag-komento lang, kala mo mga alam na ang buhay talaga eh. Nandiyan sila ngayon. O, i-loudspeaker mo. Okay yung dalawa ha. Okay na? Naka-loudspeaker na? Okay yung dalawa ha. Okay lang maging hampas lupa. Ha? Or social climber sa term nyo. Ano bang definition ng social climber? Ha? Okay lang yung dalawang yan. Ang hindi okay, ay yung makapagsalita kayo, nakala nyo, kilala nyo na yung tao. Yan ang hindi okay. Tandaan nyo na kung ano ang salitang ibinigay nyo sa iba, baka may reflect yan sa pagkatao nyo. Baka kayo ang social climber at hindi nyo na kaya ganyang kapait ang binibigay nyo salita sa mga tao. Gusto lang ng tao na mabigyan yung sarili ng fulfillment dahil sa effort, sa pagod. Tapos ganyan marinig sa inyo, hampas lupa at saka social climber sasabihin nyo. Alam nyo ba yung mga salitang yan? Kayong dalawa mag-ayos-ayos kayo dyan ha, susugurin ko kayo dyan, nagigigil ako sa inyo. Hello, Tess. O, di ba? Binalik sa'yo yung phone. Mga bastos eh, mga lumalaking ano eh. Ba't ganyan ba yung pamilya mo dyan? Buti nabubuhay ka pa dyan ng maayos. Puro ano, mga intermedida, mga walang magawa sa buhay. Kapag naiinggit sa isang bagay, magkokomento ng ganito. Bakit ganon? Hindi sila magsipagtrabaho ng maayos, parang bilhin nila ang gusto nila. Hindi naiinggit sila, tapos magsasalita sila ng pangit sa kapwa. Hindi yan maganda, Tess. Totoo lang. Kukwarantin ko yung mga yan. Maiba ko. Kamusta na si, ano mo, yung lolo mo? Si Quiz. Naka-recover na ba siya sa pagkaka-stroke niya? Ay, buti naman. Diyos ko, bago pa ma-stroke, alam mo sabi sa akin, Day, bawas-bawasan mo yung pagiging maluho mo. Hindi ka aasenso sa buhay mo. Hindi daw ako aasenso. Hindi ko alam kung comment niya nung after or stroke na siya eh. Diba? May nararamdaman na. Tapos, ganyan pa ang komento ng lolo mo. Imbes na magpahinga. Imbes na i-relax yung utak. Imbes na walang stress. Pinoproblema pa yung problema ng iba. Oo. Hindi niya na problema ang isang tao kung hindi umaasenso yung ibang tao sa tingin niya. Diba? Kasi may mga taong masisipag dyan, pero hindi umaasenso kasi nga, ang hirap ng buhay. Pero, pagod na pagod araw-araw. Diba? Hindi niya alam ang pinagdadaanan ng mga tao. Lalo na pag hindi mo kakilalang personal. Kasabay ng hindi aasenso, kilalang kilala niya na ba ako? Isang araw pa na kami nagkita niyang lolo mo eh. Kinabukasan na stroke na. Huwag nating titignan ang galaw ng tao, ang ugali ng tao, at huhusgahan natin na hindi aasenso dahil sa luho. Alam mo yan, Maring Tess. From iPhone 10, hindi ako nag-11, nag-12 ako. From iPhone 12, nagpahinga ako ng 13, 14, di ba? At 3 taon ng napahinga. Luho ba yun? Kailan ba yung tamang pagbili? Pakitanong nga dyan sa lolo mo. Sa bagay, hindi niya kayang isagot kasi may sakit pa ang lolo mo. Huwag mo na pating sabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo ha. Baka hindi pa lalong gumaling yan. Mag-a-advise pa na itigil mo ang luho mo at hindi mo ikaka-asenso yan. Wow. Oo nga, naintindihan ko. Diba? Pero diba, alam mo yan na hindi porkit na sa mahabang panahon, bumili ka ng ikakasaya mo, ay matasabi mo ng luho yun. Oo nga, alam mo yan, ginagamit ko rin yan sa pang-vlog, kaysa bumili ako ng camera, na mas mahal naman talaga magagastos. Dahil itigil mo yung mga luhong ganyan at hindi ka asenso, nag-utos pa, tas nag-advise, tas hinusgang kang hindi ka asenso. Kilalang kilala? Ano na bang napundan niyang lolo mo sa katandaan niya? Di ba? Wala nga eh. Kasi nga, puro ang, imbes na magsumipag para umasenso, nakapuna sa mga tao. Paano ka? Mas pinaglaanan pa palang sumita ng ibang tao, magmasid ng ibang tao, kaysa sa gumawa at magtrabaho para umasenso. Ngayon, ibabalik niya sa mga taong nakikita niya, yung ugali niya, na hindi naman niya kaparehas ng ugali, kaya hindi siya umasenso. Di ba? Kala niya lahat ng tao ay kaparehas niya. Tapos wala naman palang napundar.
Ay nako, umalis ka na dyan. Pahanda ko isang kwarto dito. Dito ka na lang tumira. Hindi ka mabubuhay dyan. Lahat ng tao dyan. Diskriminasyon, pagpuna sa mga ginagawa ng ibang tao. Hindi nila intindihin yung mga buhay nila. Nakakaasar. Kung nakabili na ako ng iPhone 15 Pro Max, paano nga ako bibili? Dada isang kilos mo, may mga bad comment, may mga tagapuna, kala mo. Alam mo yan, Marintes, hindi ako mayabang na tao. At ang ibinibigay ko lagi ay mga tips at kung paano papadali, yung mga wise na paraan. Pero pag nakabili ako talaga ng gustong-gusto kong iPhone 15, alam mo kung sino yayabangan ko? Yang mga kamag-anak mo. Papamukha ko sa kanila na kung anong gusto kong bilhin, bibilin ko. Na wala silang pakialam. Proud akong hampas lupa kung yun ang tingin nila. Pero bibili ako ng gusto ko, hindi para sa kanila, para sa sarili ko at kailangan ko. Sabi nga ng iba, kapag inggit, pikit. Ang content na gagawin ko ngayon ay hindi para sa mga taong nakaintindi sa akin eh. Siyempre, shout out sa kanila, sa mga nagtanggol. Kasi naintindihan nila ako eh. Kasi bakit nila ako naintindihan? Positive ang utak nila. Hindi kagaya ng mga taong mapagpuna na kung ano yung naging refleksyon na ginawa nila sa buhay nila, mag-a-advise sila doon sa mga mapapanood nila na parang sarili nila yung kausap nila. May pinakamasakit na part yung sabihan kang hampas lupa. Social climber. Ang hampas lupa daw ako. Ikain natin itong digilak. Kala nila, kala pag bumili ka ng luho mo, hindi mo na makakain lahat ng gusto mo? Hindi yun ganon. Mag-isip kayo bago kayo magkomento. Kakaloka kayo. Tandaan nyo, kahit bumili ako ng kahit anong material, kahit gaano kamahal yan, kahit credit card or cash ang ginamit ko, hindi maapektuhan ang pagkain namin araw-araw. Sagana kami sa pagkain. Ano ka? Ganito. Mang! Ba't ganito yung ulam? May kulang. May kulang? Bakit ganito? Toyo? Hindi ka naman ng paulam sa akin eh. Sabi ng mga tao, wala tayong budget. Nakablog pa naman ako. Kuha mo ako ng suka dyan, tsaka mantika. Bibigay toyo lang, kakaloka. Saka din eh. Yan. Loka ka. Siyempre adobo. Oh. Hampas lupa. Basta kumakain ka araw-araw, kahit hampas lupa ka, walang problema. Ang pinaka-problema ay yung makapagpuna ka sa kapwa mo. Nakala mo, kilalang-kilala mo na. Kakain na nga lang. At sa inyo.